Chemist ang tinapos mo, tapos pagbebenta ang ending mo. Correct po, pero hindi po ako nagsisisi. Bakit? Mas naging maganda po yung buhay ko na itulong ko rin ho sa magulang ko. Ilang taong ka nagtrabaho as a sales? Nag-start po ako ng 1988 up to 1992. After that, nagdiretso ka na ba ng negosyo? Opo, nabigyan po ako ng opportunity mag-handle ng marketing. And then now you become an entrepreneur. Opo. Meet Mary Tez Lee, the visionary behind Vital Resource Enterprise. A leading provider of cost-effective water treatment solutions in the Philippines since 1992. Under her leadership, the company has become a trusted partner for businesses. ensuring efficient and sustainable water systems. Kababae mong tao, pang lalaki yung negosyo mo. Opo. Naka-experience ka ba na minaliit ka ng mga kumpanya? Meron din naman po. Kaya kailangan mo magpakilala. Lalo pinasok mo yung mundo na lalaki ang... Dominante. Yes. Paano mo hinaharap yung pagka ikaw ay minamaliit ng mga katransaksyon mo sa negosyo? China-challenge ko rin din po para maipakita ko na kaya ko yung standard na hinihingi nila. Paano mo na-discover itong ganitong klase ng negosyo? Nag-umpisa lang po ako bilang ahente. Nagtatrabaho lang din po ako. Umabot sa 80% ng sales na dati ko pong pinagtatrabahuhan. Nabigyan po ako ng pagkakataon na ako po yung magpatakbo ng marketing ng water treatment sa boiler at cooling tower po. Ano bang klaseng hanap buhay ito or negosyo? Mine-maintain po yung mga makina para hindi ho siya magkaroon ng skill o ang pangangalawang. Yung tubig po, yun po yung tinitreat ho namin na nandun po sa loob ng mga makina. Sa boiler, yan naman po kasi sa mga industrial plant, yan naman po yung nagluluto ng mga produkto na ginagamit ho natin, ng ginagamit ng masa, katulad ho ng mga sardinas, ganun po. Pagdating naman ho sa mga cooling system, yung nagpapalamig ho ng building, nagpapalamig ho ng mga establishment at mga cold storage. Yung mga heat exchangers ho nun, inaalagaan ho namin, water side po, para ho hindi ho siya magkaroon ng problema. Sino-sino na yung mga na-servisyohan ng Vital Resource Enterprise na mga malalaking establishment? Asia Brewery po. Wow! Century Park Hotel. Century Park Hotel. Opo. Eaton Tower po. Yun ho mga Eaton Centris, Eaton Tower Makati, Eaton Cyberpad. Then pagdating ho sa Valenzuela, meron naman ho kasi doon na mga manufacturing plant. Yun din po yung tinitrate ho namin ng mga boilers po nila. Same ho doon sa mga gumagawa ho ng karton, bandang South, ABL, 818, yun po yung mga tinitrate ho namin ng mga boiler po nila. Ilan na ang empleyado mo? Sa ngayon po ay nasa 10. 10 lang ang employee mo. Opo. Tapos yung iba outsource pagka nagme-maintain na kayo. Tama po. Ang Opo. galing mo. Maliit ang expense. Pero pag may project, meron kang on-call, nando na sa site. Correct po, boss. O kayo, ang trabaho nyo lang is marketing, explaining kung ano yung mga gagawin ninyo. Tapos pag nag-onboard na yung client, may mga outsource people ka na gagawa nun. Bali, meron ho ako mine-maintain na ho talagang kasi medyo critical ho yung parte ho ng servicing na kailangan ho may sariling tao. Pero ho pagka ho yung may cleaning na marami na ho lilinisin, meron na ho kung mga naka-standby ng mga tao na para ho anytime ho na matawag ay siya po namin nakakasama pagdating ho doon sa paglilinis. Kababae mong tao, pang lalaki yung negosyo mo. Ayun. Yun po kasi ho yung naumpisahan. Yan ba yung tinapos mo? Yan ba yung graduate ka? Chemistry graduate po ako. So, dati po ako sa laboratory. Kaya lang ho noon, sa panahon ko ho noon nang graduate ako, uso ho noon contractual. Ngayon po, ininganyo po ako ng kapatid ko na pumasok sa sales. Chemist ka, tapos napunta ka sa sales? Opo, nahihiya ho ako talaga. Sabi ko, nako, hindi ko kaya yan sales. Pero, nandun ho yung mabibigyan ka ho ng opportunity na magamit mo yung abilidad mo na kaya mo rin din pala na humarap sa tao na Correct. mai-promote yung produkto ho na kinakailangan din ho ng mga nasa planta. Pero, Ma'am Marites, kwento mo naman sa amin istorya ng buhay mo. Sa Malabon po ako talaga ho nag-umpisa. Doon naman po ako lumaki. Since na mahirap po ang buhay, kailangan po ng papa ko na magtrabaho sa ibang bansa. Since na kailangan ho siya na lumayo, kami lang po yung talaga ho na nabubuhay ng wala hong tatay na nasa paligid. Umabot ho sa time na nasunugan pa po kami nang wala ho siya. Umabot ho sa 13 yung nililipatan ho namin na bahay. Dahil? Dahil ho kaming nangungupahan lang at hindi naman ho kaya ng sahod na magkaroon ng sariling bahay. So, growing up, ano yung mga experiences na hindi mo makakalimutan? Nung time ho na nag-aaral ho ako, kulang ka sa baon, kailangan mo na sabihin na, kunwari kumain ka na pero hindi ka pa kumakain. Wala kang reklamo sa magulang mo nun? Ay wala po. Bakit? Umahapot ho kasi yung father ko na, di bali dyan naglalakad, wag lang kami mawala ng baon. Dahil sa totoo lang, pinasok kami ng
papa namin sa exclusive school for girls. Naitawid kayo ng mga magulang niyo. Yes. Actually, hindi ko naman nalaman yung iba. Nalalaman ko na lang sa lola ko. Kasi nga, sa lola ko, tumatakbo yung papa ko dahil nga para makahiram ng pera. Para naman siya naman makapasok kasi yung pera niya napunta sa amin eh. Ngayon, ikaw bilang magulang na rin, naikukwento mo ba to sa mga anak mo, yung mga pinagdaanan mo sa buhay? Nakakukwento ko. Anong sinasabi nila? Nakikinig, ayaw nilang maranasan kung ano man yung naranasan ko. Alam nila na hindi nila kailangan maranasang maghirap para sabihin na ma-realize na kailangan palang kumilos kami ng tama sa maaga palang gulang. Marami mga kabataan ngayon na dahil sa sobrang evolution ng teknolohiya, mas mabilis ang pag-unlad ng kanilang kaalaman. Kaya paminsan-minsan yung mga magulang tinatawanan na lang nila, sinasawalang bahala nila dahil nga feeling nila alam na nila or mas marunong na sila. Anong masasabi mo sa mga ganong klaseng anak na mga nangaalipusta sa kanilang mga magulang? Yung hindi nila nire-respeto. May pinagmumula naman, boss, yung kung bakit nagkakaganon yung anak. Maaring meron ding nakikita sa magulang na para maging ganon yung pag-iisip nila. Marami kasing mga magulang ang sinasabi nila, hindi kasi yung anak ko bastos talaga yan eh. Pero in the first place, ikaw nagpalaki dyan eh. Tama po. Bakit mo hinayaan maging ganyan yan? Opo. Gaano ka-importante na dapat pinapakinggan at tinutupad ng isang anak ang payo ng kanyang mga magulang? Napaka-importante kasi tinitingnan kanila, ikaw yung nagiging halimbawa, ikaw yung iniidolo para rin madala sila sa maayos na pamumuhay. O ngayon, nung nakatapos ka na, anong unang naging trabaho mo? Laboratory analyst po, Ilang buwan ka nagtrabaho dun? 5 buwan po. Ang sumunod na trabaho mo, ano na naman? Sa account executive o sa sales po yun sa Kemmer Enterprise po. So, naging sales ka na ngayon? Opo. Ilang taong ka nagtrabaho as a sales? Nag-start po ako ng 1988 up to 1992. Chemist ang tinapos mo, tapos pagbebenta ang ending mo. Correct po, pero hindi po ako nagsisisi. Bakit? Mas naging maganda po yung buhay ko na itulong ko rin ho sa magulang ko. Kung ano man din po yung mga kinikita ko during that time. So ngayon, nagsisales ka na, so for 4 years. After that, nagdiretso ka na ba ng negosyo? Opo, nabigyan po ako ng opportunity. Noon din pong pinapasukan ko, ako na po yung mag-handle ng marketing. And then now, you become an entrepreneur. Opo. Magkano puhunan? 200,000. 200,000 way back anong taon? 1992. Paano ka nakaipon ng 200,000 noong 1992? Bali na lang din po doon sa mga kinikita ko po noon. Since 1992 up to present, doon na na-establish yung Vital Resource Enterprise. Opo. And nung nag-uumpisa ka sa negosyo, ano yung mga struggle mo? Pagdating na ho doon sa quality, kapag ka po yung quality po medyo inferior, doon po yung syempre mararanasan mo yung mga challenges. Kasi po sinusupply ho yun sa akin nung sa dati ko pong pinagtatrabahuhan. Dati mo pinagtatrabahuhan, naging ka-business partner mo rin. Opo. So dahil nagkaroon ka ng ganun, nagkaroon ka ba ng utang? Wala po akong naging utang. Aral ang ginawa ko po. Kaya doon ho pumasok yung, kung hindi ho sa background ko na tinapos, mahirapan ho ako na harapin yung mga problema na kinaharap ko during the time. Kaya kailangan mo ng maraming libro sa pagbabasa at maaral ng husto kung ano man yung kinakaharap mo na problema. Naka-experience ka ba na minaliit ka ng mga kumpanya? Meron din naman din po. Kaya kailangan mo magpakilala. Lalo pinasok mo yung mundo na lalaki ang... Dominante. Yes. Paano mo hinaharap yung pagka ikaw ay minamaliit ng mga katransaksyon mo sa negosyo? China-challenge ko rin din po. Kumbaga, nag-o-offer po ako ng serbisyo na para ho at least pantayan yung kinakailangan po nila na patunay na para maipakita ko na kaya ko yung standard na hinihingi nila. Kasi bihira yung lady contractor na mga ganyan eh. Opo, Ilang kayo nagko-compete ngayon sa marketplace, mga company? meron po mga 6, ganun po. Sa palagay mo, pang ilan ang Vital Resource Enterprise? Hindi ko boss masabi. Alam mo, nakakatawa ka, Ma'am Marites. Ang laki-laki ng kumpanya mo, ha? Okay, ito tanong. Paano yumaman? Pagtitipid, nasa tama lang po na pag-iisip ng kung saan po pwede pa pong ilagay ang mga naipon mo na pera. Kasi hindi ka pwede mag-rely sa isa lang na klase ng negosyo. Kailangan mong pasukin ng iba rin, mag-venture ka. Pero nandyan yung isang negosyo mo. Hindi naman porket, maganda naman yung kita mo dyan, bakit? Kailangan mo pang magdagdag. Kaya pumasok kami doon sa, connected din naman din po yung silikasan. Ano ngayon yung negosyo ng silikasan? Water filtration din po yon. Pang external treatment
equipment o ginagamit din ho yung pansala ng tubig. Hindi lang naman ho sa tubig na ginagamit sa planta, kahit din ho doon sa mga for drinking, ginagamit po yon. Meron ho mga ginagamit din ho sa construction na silikasan, na katulad din ho ng yung sa foundation, mas matibay po kasi ang foundation ng building kapag humihalo ho ng silikasan. May mga bumibili ho sa amin na iyon yung ginagamit. So nagsusupply ka na rin ngayon ng silikasan? Opo, naghahanap din po ako ng distributor din po para ho sa Bisaya at saka sa Mindanao. Kasi pag dinala ho sa Bisaya o kaya ho sa Mindanao, pwede siyang i-retail. Sino ang mga bibili ng retail niya? Mga contractor yung bibili. Paano to? Minimina ninyo? Yun ho nagmimina, doon po ako kumukuha sa nagmimina. Ikaw na yung parang distributor. Opo. Okay, ngayon, ang gusto mo sana is, kung may mga nanonood ngayon dito na engineer, arkitekto, contractor, or di naman kaya into trade business, gusto nila magnegosyo sa lugar nila, napakagandang oportunidad na to. Opo. Ang tanong, magkano ang profit niyan? Ipa-percentage ka na lang, boss. Yung sa cost mo, pwede mo naman na doblehin. For sure, marami mga contractor dyan na nanonood ngayon, mga arkitekto, na kailangan niyang produkto mo, na hindi nila alam kung saan ang source, ikaw pala yun. Correct po. Para ho doon sa mga interesado na magpa-treat ng boilers and cooling towers, pwede nyo po ma-search sa Google, Vital Resource Enterprise. Pwede rin nyo po akong tawagan sa 0917-625-8439. Sa silikasan naman po, para ho sa mga interesado na maging distributor sa Bisaya at saka po sa Mindanao, warehouse po namin ay sa Silang, Cavite. Ang office po namin dito po sa Cubao, Vital Resource Enterprise. Meron din po kami niyan sa Facebook at saka po sa Google para humakontak nyo po kami. Maraming salamat sa iyo, Miss Marites. Grabe, sobrang inspiring ng istorya ng buhay mo. And balikan lang natin yung dating halos minsan sa isang araw, titiisin mo na lang yung gutom dahil kulang ang baon, kulang ang pera. Akalain mo bang aabot ka sa buhay mo na ganyan? Hindi po. Pero pinagsusumikapan ko. And if there's a message that you wanted to tell to your dad right now, habang buhay pa sila, anong gusto mo sabihin sa tatay mo? Kahit na masyado ako palagi busy, na alam ko naman na dahil sa iyo kung bakit kami nakatapos kaming mga anak mo. Hindi naman kami makakarating kung saan kami ngayon kung hindi ka nagsumikap nung time na pinapag-aral mo kami. Papa, mahal kita kahit pa sabihin hindi ako nakakapunta palagi. Ayaw mo, Papa, sa susunod. Pagka kung after nung ganito, at least may time pa tayo na mag-usap palagi. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Marites. And God bless sa inyo lahat.